Kasama na yung confidential funds, kasama na syempre yung mga issues ng paggamit ng mga pangalan, whether Naku po! totoo o codename man, like Mary Grace Piatos. No? I think we have to explain sa ating mga viewers na itong mga bagay na to ay napaka-sensitibo. Naku ho, ito na nga mga ka-update, nagsalita na ho ito nga ang attorney o lawyer ni BP Sara kung saan magaganda na ho. Ha? Diretsahang sagot na ho, sino nga ba si Mary Grace Piatos? Dito mga ka-update, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na ho yan. Kaya update, reacta na ho tayo, pakinggan na ho natin ito si attorney Michael Powa. Kaya update, wala nang paligoy-ligoy pa. No, in fact, may mga batas na nagbabawal ng mga disclosure ng ganyan, no? Dahil it goes into the life even of these people who worked in confidential operations, no? Dahil nasa-threaten din ang mga buhay nila. So very careful tayo sa mga statements natin, no? Ukol sa ganyan. Ngayon, ganun pa man, nung lumabas sa media yon, tayo ay nakapag-issue na ng statement, no? Denying and clarifying na wala tayong sinasabi na ganyan. But I would like to think na wala naman sigurong bad faith, no? On the part of our friends in the media. Doon sa paglabas ng headline na ganun, paglagay ko, nagkaroon lang siguro ng misinterpretation, no? Kaya siguro po ayoko nang mag-dwell doon. Naintindihan ko naman yung mga kaibigan natin sa media na minsan nagkakaroon talaga ng ganyang bagay. It happens, and tayo naman, we just needed to issue a clarification for that matter. So, sa technical attorney, no, about doon kay sa confidentiality ng isang Mary Grace Piatos, di ba maganda rin nung ang magsalita patungkol sa isyung ito, yung mga mismong intelligence officer or yung mga dating intelligence officer? Maganda po yan, maaari po yan. Tingnan na lang po natin, no? I don't want to discuss pa kasi kung sino man ang mga ilalabas namin o ano man ang mga ilalabas naming ebidensya na magpapatunay na wala namang katiwalian na naganap doon sa confidential funds na hinawakan ng ating Vice Presidente both sa OVP at sa DepEd. Kuyang Ibi. Attorney Mike, sir, kami po dito sa Cebu, meron akong mga nakakausap. Ang gusto nilang malaman talaga yung mga procedural questions patungkol doon sa impeachment process, no? Can you walk us through ano ba yung proseso ngayon na nailabas na itong resolution nga doon sa motion for reconsideration? Magmula doon sa definition ng initiated at yung steps ng proseso doon sa House Justice Committee. Opo. Maraming salamat Kuyang Ibi at or Elmer, no. Maraming salamat po sa tanong niyo dahil dapat nga tatry nating i-simplify ito para lalong mas maintindihan ng ating mga kababayan, no. So sa ating saligang batas kasi ang impeachment ay ini-initiate yan ng House of Representatives, no? Ang Kamara, sila po ang may eksklusibong kapangyarihan para mag-initiate ng impeachment proceedings. Ang pagdinig naman ng impeachment proceedings ay nandun sa Senado. They have the exclusive power to try, no, all impeachment cases. So, simulan po natin sa initiation. Ang initiation po kasi, meron ang tinatawag dyan ay filing and referral. No, dalawa kasi yung modes, no, sa ating salikang batas para malinawan. Una, yung dumadaan sa komite or yung Committee on Justice, at pangalawa, yung fast track na sinasabi nila ngayon, no, na yung 1/3 vote. So ang nangyayari, pag meron mang isang private citizen na nais maghain ng impeachment complaint, dapat yan ay verified, no, at tapos endorsed ng isang miyembro ng House of Representatives. Saan natin fina-file yan? Fina-file po natin yan sa Secretary General ng House of Representatives at mula doon tinatransmit po yan sa Office of the Speaker. Ito po dito po na muna tayo sa first mode. Once transmitted dito sa Office ng Speaker, no, ang mangyayari po dyan ay meron siyang 10 araw, 10 session days para po ito ay mailagay sa order of business, yung pong nasa plenaryo, no? At doon po ay kung mapagdidesisyonan sa plenaryo, ire-refer po ito sa Committee on Justice within 3 session days. Yan po yung unang mode, no? Yung pangalawang mode naman po, yung nakita natin na nangyari
dun sa impeachment complaint laban sa ating Vice Presidente last year, wherein nakakuha sila ng 1/3 ng mga miyembro ng House of Representatives na pumirma doon sa impeachment complaint, no? At dahil doon, yun hindi na kailangan dumaan sa Committee on Justice. Yun po ay magiging automatic na magiging articles of impeachment at itra-transmit na po sa Senado. Ngayon, natanong niyo po, Sir Elmer, kung ano yung mga naging pagbabago. Actually, it's more of the clarifications made, no, ng Supreme Court dito sa naging resolution nila sa motion for reconsideration. Unang-una, ang sinabi nila, dahil nga nabanggit ko kanina, yung 10 session days, no, na para ilagay ito sa order of business, and then the 3 session days after that para ma-refer ito sa Committee on Justice. Ano ba ang ibig sabihin ng session days? Karaniwan po kasi, ang session days ayon sa legislative calendar, meaning yung definition ng session days po sa House of Representatives ay mula ng mag-call to order ang session hanggang sa mag-adjourn, isang session day lang po yun. Meaning, hindi nangangatwiran na ang isang session day is equivalent to 1 calendar day. Nakikita po natin yan sa mga budget hearings. Ang gagawin po nila, pag natapos yung isang calendar day, imbis na mag-adjourn, sila po ay magsususpindi lamang ng session. Kinabukasan, itutuloy nila yung session, so considered pa rin po yun as 1 session day ayon sa rules ng House. Pero ang sabi po ng Supreme Court dito, hindi po sila nakikialam pagdating dyan sa definition ng session day, meaning legislative day sa House. Pero pagdating sa usapin ng impeachment na ayon sa saligang batas, ang interpretasyon dapat sa session day ay 1 calendar day wherein a session was held. So magkaiba po yun, no? So kung today, nagkaroon ng session, bukas, nagkaroon ulit ng session, 2 session days na po yun, no? And that is, that is different to the normal legislative day, which is, pwede silang magsuspindi ngayon, bukas, suspindi ulit sila, and then sa pangatlong araw sila mag-a-adjourn, 1 session day lang considered yung 3 araw na yon. Pero dito nga sa nilabas na resolution ng Supreme Court, kahit isuspend nila today at hindi sila mag-adjourn, bukas, pag nagsimula sila, it is considered as an additional or another session day. But let me clarify, that is only for purposes of impeachment, no? Hindi po nakialam yung Supreme Court pagdating sa mga legislative work ng ating mababang kapulungan. It's only with impeachment na pinalitan nila o ininterpret nila, rather, not pinalitan, ininterpret nila yung ano bang ibig sabihin ng session day. Siguro, medyo marami na akong nasabi, pero baka para lang malinawan, ang wisdom ng Korte Suprema kung bakit nila sinabi na 1 session day under the Constitution for impeachment proceedings is equivalent to 1 calendar day wherein session was held is because sabi nila, ang impeachment, kung guilty man po, yung gusto nating ma-impeach, expediency o dapat mabilis ang top priority natin, hindi ba? Kung hindi naman po guilty yung impeachable official, hindi naman po siguro makatarungan na patagalin pa natin yung harassment sa kanya due to, impeachment proceedings. Kaya sinabi nila na yung 10 session days ay hindi pwedeng patagalin, no? Kaya pinili nila yung interpretasyon na ito dahil ito yung mabilis. Ito yung for the purpose of expediency. Yan po yung unang mode. And then yung second mode, na-discuss din po kasi yan, no, sa naging resolution ng Supreme Court. Yun pong 1/3 na nangyari kay Vice President Sara Duterte last year. No? So dito po sa 1/3, ang sinasabi lang nila ay kung sino man po ang ini-impeach, no? Every impeachable official is entitled to due process, no? Na hindi nawawala yung mga karapatang pantao natin at ang due process natin kahit tayo impeachable official. So ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, bago po pumirma yung mga pipirma doon sa complaint para makabuo ng 1/3, dapat po hindi lang yung mga pipirma pero lahat ng miyembro ng mababang kapulungan o ng House of Representatives ay mabigyan ng kopya ng complaint
para po mabasa muna nila, pati po yung mga attachments o yung mga ebidensya, ay dapat mabasa muna nila bago sila pumirma. Para nasisigurado na alam po nila yung pinipirmahan nila, no? At naniniwala talaga sila na sa tingin nila ay karapat-dapat na ma-impeach kung sino man yung official na yun. Pero gusto ko rin pong linawin, at least po sa aking pananaw, hindi naman po ito bago. Kasi po, ang impeachment complaint po, nabanggit ko kanina, ay kailangan verified. At doon po sa verification, yun po yung pinipirmahan, no, sa likod. Sinasabi po doon na yung taong pumipirma, sumusumpa siya, no, na nabasa niya yung complaint at lahat ng mga attachments nito. At sa pananaw niya ay dapat ngang ma-impeach yung tao o may basihan yung complaint na ito. So, para sa akin, hindi naman po ito bago. Ito ay consistent lang din dun sa requirement mismo ng House of Representatives na dapat verifikado o verified po yung complaint. Okay, Marlon, go ahead. Sorry, attorney, is this still a surprise to everyone and especially to the legal team because a third impeachment RAPS is filed against Vice President today and mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima joined the filing. And it's from a group of clergy members and lawyers, and they arrived at the Office of the Secretary General to submit the third impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Is this still a surprise? At ilan pa ho ang ine-expect natin na magfa-file? Actually, thank you ma'am, no. Actually, ngayon ko lang siya na confirm, no, na meron na palang third impeachment complaint. But definitely hindi naman siya unexpected sa atin. Kaya nga last week, no, pag tayo po yung ini-interview o nakakapanayam, parati ko pong sinasabi medyo maaga pa para magkomento dahil hindi naman natin alam kung yung dalawang complaints lang ba nung Feb 2 ang magiging complaints laban sa ating Vice Presidente o magkakaroon pa ng mga panibago. So these are things that we've actually already anticipated also. Ano naman po yan, no? Hintayin lang natin yung development sa House kung kailan yan mailalagay sa order of business at kailan ito either mare-refer, no, sa committee or hindi natin alam kung magkakaroon ng fast track man, no? So tayo po ay nakaantabay lang sa mga developments sa House of Representatives. Wala naman po ako nakikitang mali sa pag-file ng pangatlong complaint. Yan po ay within naman sa discretion of course ng complainants kung meron pang mga ibang complainants na gusto maghain. Sakaling ipatawag ba ng Committee on Justice si Vice President Sara Duterte, nakahanda ba siyang humarap? Titingnan po natin, no? We have to evaluate. Ayoko pong magsabi ngayon ng oo o hindi because titingnan muna natin yung takbo sa committee. Doon sa mga previous impeachments, hindi naman po humaharap usually, no? Although I may be wrong. Pero doon sa mga natatandaan ko lang po, no, na impeachment proceedings at the committee level, halos hindi po humaharap yung impeachable official, no? Pero tingnan po natin muna yung takbo. And kami naman po yung defense team, we will be the ones to evaluate kung kinakailangan at aabisuhan namin ang ating Vice Presidente. Pangalawa, meron ding compulsory process din kasi yung Committee on Justice, base dun sa nabasa ko, no, they can issue a subpoena and whatnot. So pag dumating dun, siguro papayuhan na lang po natin ating Vice Presidente kung ano yung mainam na gawin. Yes, in addition to that, Attorney Puano, talking about the first mode na kung saan idinaan po ito sa House Justice Committee at yung pangatlong step after the determination of sufficiency in both substance and form, yung sinasabi na nga daw na evidentiary phase. At ang tanong ko po, base na rin sa tinanong ni Marlon kanina, when does the defense team of the impeachable officer, in this case VP Sara Duterte, ay mag-a-appear at mag-entry ng kanilang appearance? Or do they have to make an entry of their appearance even at the House Justice Committee level lang? Opo, pwede naman po, no. Ang mangyayari kasi po sa Committee on Justice level, ang mangyayari po dyan, ang unang gagawin kasi ng House Committee na yan ay magkakaroon ng initial determination
on the sufficiency of form and substance, no? Katulad po na nangyari doon sa mga impeachment complaints na inihain laban sa ating Pangulo. Napanood po natin yan, I think last week, no? Kung saan nagkaroon sila ng initial hearing for the determination of sufficiency in form and substance. Ibig pong sabihin yan, kung tama ba in terms of form, verifikado ba, no, may verified ba yung meaning pumirma ba, sumumpa ba, may verification ba yung na-file na impeachment complaint, no? And then pagdating naman dun sa substance, titingnan kung yung facts alleged, no, yung mga nilatag doon na facts, kung totoo man, talaga bang magko-constitute ng isang impeachable offense. So yan po yung magiging initial determination. Ang pagkakaalam ko, although again I may be wrong, pero sa pagkakaalam ko, wala pa po ang depensa ng mga panahon na yun, no. Pero after that, once magkaroon ng determination na sufficient in both form and substance po, no, yung naihain na impeachment complaint or complaints in this case, ang mangyayari naman po ay bibigyan kami ng kopya. Bibigyan na ng kopya si Vice President Sara Duterte noong complaint, no, at kung ano man yung mga attachments na doon, at bibigyan siya ng 10 araw para sumagot o mag-file ng kanyang tinatawag na answer. Doon naman po ay pwede nang pumasok sa pagkakaalam ko ng kanyang defense counsel, no. And then after the 10-day period, meron din pong nakasaad na araw kung saan pwedeng mag-file ng reply yung mga complainants, no. And then from then on, pwede din naman kami mag-file again ng rejoinder. Ngayon, puro papel lang po yan, no? Puro papel. Wala pa pong personal yan na appearance. Pero once matapos po yung mga sagutan na gano'n sa mga pleadings, ang nangyayari po ay nagkakaroon po ng hearing yung Committee on Justice. Now, whether it's 1 hearing, 2 hearings, or several hearings, nasa Committee on Justice po yan. So tayo po, susunod lang tayo sa proseso. At kung sakali man, perhaps doon po mag-a-appear, no, yung mga witnesses or yung mga abogado, depende po yan sa takbo ng kaso. Opo. So, Attorney Mike, Go Marlon, go ahead. alam naman natin na halos rehas lang to at recycled yung panibagong impeachment na kinakarap ngayon ni Vice President Sara Duterte. Particular dun sa confidential fund. What role does the Commission on Audit play? Well, the Commission on Audit is always mentioned kasi in the complaints, no? So I don't know if the prosecution at one point or even the complainants will try to call them or get them, or if the committee will even ask them also will invite them to appear, no, during the hearings. Sa ngayon, hindi pa po natin alam, no? Although syempre napagdaanan din po natin yung mga hearings almost, well, a year and a half ago, no, nun sa Committee on Good Governance, at kasama yung Commission on Audit doon, no. So basically they will be a resource person at tingnan na lang po natin. But I've noticed that in the 2 complaints at least that were filed ng Feb 2, hindi ko pa kasi nababasa itong bagong na-file ngayon, na-mention po kasi yung mga findings ng Commission on Audit. But siguro gusto ko na rin po linawin sa ating mga kababayan na kung ano man yung findings ng Commission on Audit, hindi pa po final yun, no? Yun po ay on petition for review or appeal, no, sa commission proper ng COA. Kami rin po yung mga abogado doon. So alam po namin na hindi pa po tapos yun, no? Hindi pa po final yung mga naging findings ng Commission on Audit or COA. Attorney, At, pagdating ng... Go. Okay. And then quickly, no, Attorney Powa, because there is this growing concern sa ating mga sumusuporta para sa Vice Presidente. And maybe the question is also para sa legal team ninyo, no? Is there a growing concern that the same lawmakers who dismissed the case of the President Bongbong Marcos, they will be the same resource persons and lawmakers to also scrutinize the cases filed against the Vice President Sara Duterte? Meron bang pangamba na parang wala, it will proceed? And yung kung ano man ang sinasabing sarswela na naganap dito kay President Bongbong Marcos na napakabilis ng pagkakadismiss ng kanyang mga kaso sa Committee on Justice sa House, siya naman bilis din na gagawin nilang
ma-proceed yung kay Vice President Sara Duterte? Meron ba Opo. pressure sa legal team? Well, naiintindihan po naman yung mga ganyang saloobin, no? Pero dito sa defense team, hanggat maaari, we really would like to give the benefit of the doubt to our lawmakers, no? These are duly elected officials. Kung yung panahon noon, panahon ngayon, masasabi natin halos pareho lang, yung mga personalities pareho lang. Pero tayo, what we are focused on doing is that we are able to present a solid defense, no? Matibay na depensa para sa ating vice presidente nang sa ganun po, regardless of political affinities or affiliations, we're optimistic that the lawmakers will actually follow the evidence and decide based on the evidence presented before them. Syempre, alam ko naman yung mga kababayan natin ay may ganyang haka-haka na baka because they're politically against the vice president ay hindi magiging maganda yung mangyayari. But last week nakita naman natin marami tayong mga statements na narinig mula sa ating mga kongresista that kung ano man ang standard na ginawa nila doon sa nangyari sa mga impeachment complaints laban sa Pangulo ay same standard din yung i-apply nila sa ating Vice Presidente. So, we are hopeful and we would like to give our lawmakers the benefit of the doubt. Parang masyado namang maaga para husgahan kaagad sila. No? Thank you. Attorney Powa, ang isang concern ko lang rin, kasi there were several or two plunder and graft cases filed against the VP, against the Vice President by Sonny Trillanes, no? And in so many instances, lahat ng mga tawagin na lang natin na nasa kabilang panig, no? Ay sinasabi nila na yung findings daw ng ombudsman, if there is an preliminary investigation na gagawin doon sa mga kaso nga kay VP Sara, and I don't know if sino yung mga legal counsel niya doon sa mga kasong yon, is there a possibility na gagamitin yung even if the ombudsman cannot yet prosecute an impeachable officer at doon nila gagamitin na naman at panibagong ebidensya, kumbaga quote unquote, ang ilalabas niya base doon sa ombudsman investigation? Well, yung ombudsman naman po kasi Elmer, sila po ay talagang may kapangyarihan mag-investigate ng impeachable officer for the purpose of referring it, no, or recommending impeachment. So, tama naman po yun, no, na pwede talaga nilang gawin yan. Ang abogado naman po niya ay pareho lang. Kami rin po ang mga abogado niya dun sa ombudsman cases. So, we will keep an eye on that. Posible na magamit, but again, in the same manner na we are giving the benefit of the doubt to the lawmakers, ganun din po ako ayokong bigyan ng anumang mali siya yung ginagawa ng ombudsman dahil may naghahain ng complaint. Trabaho naman po talaga ng Office of the Ombudsman na aksyonan yung complaint at mag-imbestiga. So sa atin po, ang focus lang natin ay kung ano man ang kalabasan o kung ano man ang makalap na ebidensya, ready din po tayong sagutin yun. No? Because we are confident na wala pong katiwalian na nagawa ang ating Vice Presidente. So we are ready to respond to whatever allegations may come out, no? Whether it be in the ombudsman or in the impeachment proceedings. But again, siguro, baka nagugulat kayo sa sinasabi ko, pero sa akin kasi, no, it's important for us lawyers to always encourage yung ating mga kababayan na magtiwala sa proseso at bigyan ng benefit of the doubt lahat ng ating mga opisyal na wala naman sila, na wag na muna nating bigyan ng mali siya yung mga bagay na ganyan. And we hope that and we are optimistic that they will give us an impartial review, dito sa mga naihain na reklamo, whether it be in the ombudsman or dito nga sa House Committee on Justice. Attorney Powa, dun sa napurnadang impeachment complaint na inihain ng grupo nila Congressman Mike Defensor, nasabi niya na nakausap daw niya, accordingly, si dating Congressman Saldico na handang maging testigo para sa panig ng nila Congressman Mike Defensor. Sakali namang mag-apply bilang testigo ng depensa,
sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang isang Congressman Saldico. Nakahanda ba kayong tanggapin ito? Yan ang isang bagay na kailangan muna naming pag-usapan, no, ng Vice Presidente at syempre pag-usapan sa defense team. Hindi ko pa po alam kung paano papasok kasi yung testimony niya sa amin dahil yung mga allegations laban sa ating Pangulo and mga allegations laban sa ating ikalawang Pangulo, ang Vice Presidente, ay ibang-iba eh. So I don't know where Congressman Zaldico can come in, no, pagdating dito sa mga allegasyon laban sa Vice Presidente. But hindi lang ako makapagbigay ng definite answer right now dahil yan ay isang bagay na kailangan namin pag-usapan sa defense team at syempre kailangan din namin ikonsulta sa aming kliyente. Attorney, alam namin na napaka-importante ng oras mo, no? Ayaw pa naming magtapos pero gusto namin irigalo sa iyo yung extra oras na meron ka para aralin pa yung mga kung ano-ano mang bagay na nakapalibot dito sa impeachment case for Vice President Sara Duterte. But just to end, no, sinabi ng Vice Presidente na maaaring ito ay taon-taon nang gawin against her. Diba? It's likely na meron na namang case filing by next year until the 2028, no? Every year, makikita ba namin ng isang attorney Michael Poa standing up and speaking for the Vice President Sara Duterte? Well, as long as she would want me to be her lawyer, ma'am, dahil syempre nasa kliyente naman yan, no? If she's satisfied with my services, then definitely po, no? Nandito pa rin ako hanggat gusto niya akong maging lawyer, hanggat kailangan niya akong maging lawyer, nandito pa rin tayo. And hindi tayong magsasawa na tulungan siya, no? Dito sa laban niya, dito sa mga batikos na binabato sa kanya since I think 2023 pa lang nagsimula na. So makakaasa po kayo na hanggat kailangan o gusto pa akong panatilihin bilang abogado ng Vice Presidente ay mananatili ako dito. Is the legal team or the Vice President confident that she'll be proven innocent dito sa lahat ng ito? Yes, ma'am, because all we need to do is give the facts and tell the truth, no? So and that's not so difficult. That's why we are very confident. Attorney Marlon, Poa, may end, sorry. Alam ko na monitor nyo rin yung nangyayaring napakulong ng isang senator, dating Senator Bong Revilla. Tapos may mga napapaulat na posibleng labasan ng warrant of arrest ang mga incumbent senators sa katauhan nila Senator Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, and Senator Chis Escudero. Bilang counsel ni VP Sara, sa palagay mo, napapanahon din ba na makausap ng isang VP Sara Duterte yung tatlong senador na halos malapit ng labasan ng warrant of arrest na alam natin makakaapekto sakaling ma-elevate sa Senado yung impeachment laban kay VP Sara? Well, Sir Marlon, hindi ako makakapagsalita kung yan ang gustong gawin ng VP, no? Pero siguro makakapagsalita lang ako sa personal experience ko sa ating VP. Hindi siya yung tipo na makikipag-usap o makikiusap or makikipagpulong sa mga senators, for example, para sa boto sa impeachment. Ang parati lang niyang sinasabi sa amin is hayaan lang na tumakbo yung proseso, magpasailalim lang tayo sa proseso at bilang mga abogado, i-prepare namin yung defense namin, no, sa kanya. At wala po kaming napag-uusapan na ganyan dahil hindi talaga niya karakter na lumapit o makipag-usap kung kanino man para sa sarili niyang kapakanan, especially pagdating sa impeachment, no. So, yan po yung masasabi ko. Again, I'm no longer her spokesperson, so I'm only speaking based on my experience and yung pagkakakilala ko sa ating Vice Presidente. One last question, Pam. Yes. Attorney Mike Pua, sir. Yung nakikita namin na mukha ng defense team ni VP Sara ay itong isang napakapoging Attorney Mike Pua lang, no? And we understand that there is a wider team, no? Malaking defense team yan na magagaling. And people do not know kung sino-sino yung mga nasa defense team ni VP Sara. Would you be able to tell us kung sino-sino yung mga kasama po ni Yes po.
COA? Ang kasama po namin dito ay ang law firm, no, na Fortune, Narvasa and Salazar, no, FNS Law. Ang mga counsels po ng FNS na naka-assign sa atin, ang lead counsels at least would be si Attorney Siegfried Fortune, si Attorney Ogie Narvasa at si Attorney Sheila Sison, no. And then of course, lahat po ng mga meron pong team 'yan sa ilalim ng FNS. May team po 'yan ng mga associates, no, na nakatutok dito sa kaso na to. Kaya nga po parang ang dami, parang 16, no. Pero actually kasi it's because ang katrabaho natin ay isang law firm, no. And then aside from that, andyan po si Attorney Mark Binluan, no, who is separate from Fortune, Narvasa, Salazar. Separate po siya, na may sarili din siyang law firm, and si Attorney Ralph Bodota, who also has his own law firm and separate. And ako, and then of course ako po, no, na may separate law firm din. So ito pong apat na to ang nagko-collaborate for this, no. At I assure you, sir, sa legal team mas magagaling sa akin at mas pogi po sa akin. Attorney Pawa, di bali ho, kung meron kayong FNS, dito naman no sa 3FS, meron din ng Opo. POGI. Okay, attorney po, nanonood ang buong mundo. Dalawang pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno ay sumasailalim sa impeachment. Ano po ang mensahe ni Vice President Sara Duterte sa sambayan ng Pilipino? Well, sa kanya naman po is parati niyang sinasabi, napakaraming problema ng Pilipinas na kailangan nating lutusin, no? Yung kagutuman, kahirapan, 'di ba? Healthcare, for example, terorismo, lahat 'yan ay mga dapat bagay na ginagawang priority natin ngayon. So, ang sa kanya naman ay haharapin niya lahat ng mga aligasyon na ito, no? At kami bilang mga abogado niya, ang trabaho namin ay gawan siya ng talagang solid, no, na depensa para mapatunayan na wala siyang pagkakasala, walang katiwalian na nangyari under sa kanyang mga opisina. At gusto lang talaga niya ipatuloy ang trabaho niya bilang presidente para matulungan lalo na yung mga ang trabaho niya bilang vice presidente para matulungan lalong-lalo na yung mga underserved communities sa Pilipinas. Yun lang po. At syempre po, gusto rin niya magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya sa kabila ng mga batikos na ito. Attorney, maraming salamat sa oras mo. Sana po maulit muli. Definitely po, anytime naman po na ready tayo o available tayo, talaga naman pong pagbibigyan kayo. At maraming salamat rin po sa pag-anyaya sa akin. At least, no, na pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na to para mapaintindi natin sa ating mga kababayan. Magandang hapon po sa inyo at magandang hapon rin po sa ating mga kababayan. Thank you everyone, Attorney Michael Powa. Thank you po. Maraming salamat, sir. Thank you po. Alright. Daghang salamat, Attorney Mike Powa, no? Ang galing. No, tatanong ko sana kung ano Attorney Pawa, sino po barbero nyo? Naisingit mo pa talaga, Marlon. Pero pogi ni Attorney Pawa, no? Nakakalmado, no? And yung calmness sa kanya, walang pag-aalala na confident yung kumpiyansa, kayang-kaya nilang malusutan tong impeachment.